bara, pamamaga, bukol, infection. Ang bara, diyan nagsisimula yung high blood, stroke, heart attack. Send yun sa group chat na. Okay? Ito naman bukol, yung mga kanseros. Yung nabukulan ka sa prostate cancer. Meron kang bukol sa liig. Meron kang problemang bukol sa brain. Yan. Lahat ng bukol na kanseros, bukol yan. Yan pangalawang sakit. Saan nagmula yan? Sa acid, yung lifestyle mo. Ito naman pamamaga, dala yan din sa mga pagkain. O gaya ng mga pantal-pantal, kung ano-anong bagay sa katawan man lumalabas, pamamaga yan. Lalo na kung itong paa mo, maga na, apektado yung kidney mo. Wala, lagot ka mong salbi. Wala Na na akong namamaga na ito. pantal. Yung kidney mo, apektado yan. Okay? Paano yung uminom ng bidaman na maga? Ay, kasi maga yun. Normal na mga yun, pastor. Ngayon, yung infection, iba naman yon. Yung napako ka, natapaka ka ng matalim, infection yon. May infection naman na yung sakit mo, orchestration na nalalay lang sa mga organ system mo, na mahirap ka na makarecover, mamamatay ka sa infection. Kasi salin-salin na, kalat na yung bakterya. Lalo na sa dugo, infection sa dugo. Yan, lahat-lahat yan. Kaya ang apat na sakit na yan ang pinoproblema ang mga Pilipino. Follow-up question, Yan. Doc. Question. Saan nanggagaling yung mga bara-bara na unang tinuro mo? Okay, ang mga bara-bara, galing yan sa digestive system, trabaho din yan ng acid. Ang acid, nagpopormo siya ng arthritis rheumatism, sumasakit-sakit na yung mga buto mo, kasi kulang ka na sa nutrients, acid na yung nagmamayormente, mahilig ka sa mga preservative food, coloring food, junk foods, so acid yun. Salbi yan, mahilig. Ngayon, nadidevelop yan. Ngayon, pagdaan sa digestive system, ang gagawin ng bituka natin, i-absorb yan. Yung katas, ipapasa sa small intestine, saka sa large intestine. Ngayon, ipapasa yan sa kidney, ipapasa sa liver. Pag nasala yan ng liver at kidney, yung katas na yon dadalhin sa dugo. Yung dugo ang utosan, lahat ng parte ng katawan mo magro-roll out yan. Kaya bumabara dahil nga doon sa acid, apektado na yung dugo mo. So, follow-up question, Doc. Ano ang remedies doon sa lahat na sinasabi mo? Ang remedies dyan, ang unang dapat trabahuhin natin yung cleansing detoxification ng ating digestive system. At saka, ang kinakailangan dyan, mga nutrients, mga minerals, ang kailangan ng katawan natin. Para yan ay mag-promote ng enzyme para dun sa mga cells natin at mga dugo na ma-improve yan. Pag na-improve ang mga cells natin, lalakas yan, mag-produce yan ng oxygen, kaya yung daloy ng dugo mo normal. So, ibig sabihin, Doc, kailangan mo lang talaga unahin mag-detox. Yes, detoxification cleansing. Number 1 yan. Kaya ang dapat digestive system. Para mas mabilis mag-absorb yung lahat ng mga nutrients. Yes. Tama? Ano Correct. yung ginagawa niyo? Saka, ang unang digestion, yung ngipin. Ang pagkain, sisintang nguya balumululunukin. Durog na durog. Dok, niabutan tayo isang araw sa isang tanghalian lang. Ay, hindi. Ang pagkain, hindi ka nagmamadali. Talagang dudurugin mo yan. Ngayon, pag lunok ka ng lunok, lalo ng mga karni, pag hindi kinaya yan, na tunawin ng stomachs natin, nahihirapan yung abdo natin, na pag naglabas ng acid, hindi natutunaw yung mga pagkain natin, nagkakaroon ng bukol yung abdo. So, Dok, yung halimbawa, kumakain kami, naglalakad or maya-maya tatayo, wala siyang epekto sa ating katawan? Wala naman yun. Walang problema yon. Kaya lang, ang pagkain kasi may sukatan. Sa maga, marami kang kakainin. Sa tanghali, moderate. Sa gabi, halos wala na.
So, Dok, totoo ba yung sinasabi nila pagka ikaw may arthritis, bawal sa'yo lahat ng may mga buto? Hindi naman. Hindi naman. Yung may mga buto, hindi naman. Sasakit yan, kasi yung mga kinakain mong yun, normal lang na sumakit yun. Kasi, ang problema kasi ng mga sumasakit-sakit, ang sabi nila acid. Pero dapat alamin mo yung blood type mo. Okay. Dahil may mga bawal na pagkain na kung ang hindi mo dapat kainin. Dok, ano ang dahilan bakit ang tao nagkaroon ng appendicitis? Ganun na nga. Sa matitigas ang kinakain na hindi nadudurog, sa liit ng butos ng appendix natin, sumisiksik yan yun. Oh. Doon yan, nabuka kasi yung appendix natin eh. Pag tayo gutom, nabuka yan. O pag kumain ka ng matitigas, like mani, yung ganito, nasisiksikan yun ng matitigas, paunti-unti, yun, namamaga yun. So, hindi totoo yung sinasabi nila na pag kumain ka ng mga buto-buto, sasakit yung mga arthritis Hindi, natin. basta Hindi pala. durugin mo lang na mabuti yan. So, paano naman, Dok, yung sinasabi mong 60 times ngumunguyain, kung 30 minutes lang yung oras mo para bumalik ka sa trabaho? Correct. Yan naman, mga bagay na yan, kung hindi ka nagmamadali. Karamihan kasi sa ating Pilipino, pagkarap ang pagkain, walang habas yan kainin, pero ilang sapa lang, lulok na kaagad. Lalo na sa walang mga ngipin. Agoy. Oh. Diretso. Diretso yan, ay nahihirapan magtunaw yung abdo mo. Kaya nagkaroon ka ng bukol sa abdo. So, ano Yung ipapayo bigla- mo sa amin, Dok? Katulad kami, nagmamadali palagi para lang makarating doon sa pupuntahan namin. Ano ang magandang ipapayo mo na kami ma-relax yung aming mga isip or aming mga iniisip lagi? Ganito yan. Kapag umuwi na ng bahay, dapat tulog ka ng alas 9, alas 10. Kasi pag nakalampas ka dyan, tulog manok. Paano naman, Dok, yung aming mga katsatmit? Ang tagal hanggang alas 11, alas 12. Hindi, ganito yan. Huwag mong gagawin na yung kachat mo. Ikaw yung may dala eh. Huwag mong gagawin na yung kachat mo. I-chat mo hanggang alas 12. Dapat, merong kang time of oras na ito, gagawin ko ito sa oras na ito, division ng oras yan. Hindi mo dapat yan pagtuon na ng magdamag. Kasi sisirain ang immune system mo. Paano naman, Dok, yung aming katsatmit nandun sa ibang bansa? Yung araw natin, gabi sa kanila. Gabi sa kanila, umaga sa atin. Paano yun? Ang remedy namin yan. Paminsan-minsan, hindi madalas. Okay. So ano pa mga tanong ninyo mga ka-business partners para masagot lahat ni Doc yung ating mga problema? Hello mga kaibigan, welcome to Dumpster Diving. Inarunin ngayon po tayo. Ano pa? Hindi talaga ako makatulog. Ayaw na. Actually, alas 6 ng umaga, humingi na talaga ako matulog na talaga. Kung hindi talaga ako matulog, straight talaga wala akong tulog. Pero still beauty pa rin. Alam mo ma'am, ang kulang ang tulog, nilalabanan mo yung katawan mo. Dahil sa alas 10, yan alas 11, Hirap hanggang talaga ako umaga, makatulog. nag-i-evolve yung katawan mo, nagpapanibagong lakas ka. Grabe. Pag kinontra mo yan, hihina ang immune system. tulog. Kaya nga nakadesign ni Lord na may gabi pahinga. Alam ko din naman yun. Alam ko din Huwag yun. natin gagawin na yung gabi, araw. na eh. Doc, mayroon ako itatanong sa'yo, dalawa lang. Hindi kaya. Sabi nila, yung kulang sa tulog, mas mabilis mamatay. Kaysa kulang ka ng kain, tatagal ang buhay mo. Totoo ba yan? Yes, kasi tubig lang, buhay ka eh. Kung wala kang pagkain, tubig lang. Ayan, Buhay ka. nadinig niyo mga ka-business partners. Tumulog kayo hanggat maaari. Gusto nyo. Tulog talaga. Tulog Pero talaga. Ang pahinga. Yan. Ang katawan mo. Yan, umabot na tayo 9 minutes, oh. Grabe. Yan, thank you very much, Doc. Grabe, ang dami kami natutunan sa iyo. Iba na talaga yung may alam. Yeah. Knowledge is power. Wala ba kayong mga kamay dyan? Yay! Ano ang sigaw ng taga-Wizard? Sir, God is good. Boom! Ano? Sabay-sabay. Ulit. 1, 2, 3. Wizard! God is good! Boom! Grabe.